papalapit na po ng papalapit ang eleksyon sa bansang Pilipinas, na kung saan nga po ay kandidato itong si Mayor Duterte. At ayon na rin po sa ating mga kaibigan, mga kababayan, mga OFW po rito sa kinalalagyan natin, ay halos po sila lahat ay kay Duterte. At nagkakapare-pareho na lamang po ang kanilang dahilan bakit si Duterte, bakit siya ang kanilang pipiliin. Ay iisa lamang ho sila ng kanilang mga pananaw at opinyon, dahil nga po sa nangyayari sa bansa na hindi po kaila kanino man, saan mang sulok ng mundo ng merong mga Pilipino na hindi kahilaho ang sitwasyon ng bansa o kalagayan nito, dahil nga po sa kanilang naririnig, nababalitaan, social media ho na nangyayari sa bansang Pilipinas. Ito nga hong kahirapan, korupsyon, droga at ang criminality o yung peace and order ho na nangyayari sa ating bansa. Although ho ay meron ho mga ahensya na nagtatrabaho para dito, pero ho, kulang ho eh. Para sa ating mga kababayan ay hindi ho nila ramdam ang maayos na pamumuhay para sa kanila. Kaya ho sila ay pumunta sa ibayong dagat, nag-abroad at nagtrabaho na lamang ho sa mga iba-ibang bansa, dahil nga ho sa kalagayan ng bansa. Sa tingin nila ay wala ho silang nakikitang pagbabago o pag-asang pamumuhay sa aspeto ho ng pamumuhay sa bansang Pilipinas. Although nakakalungkot ho ang ating mga ilang kababayan ay hindi ho pinapalad sa kanilang pangingibang bansa. Well, ang mensahe po natin sa darating na eleksyon ay dapat po tama eh. Dapat piliin, suriin at pag-aralan ho kung sino iboboto. Gaya nga ho ng isang kanta ni Glock 9, dapat tama ang iahalal na maging presidente, pipiliin, iboboto para pagdating ho ng panahon ay hindi ho magsisi yung mga tao kung bakit nila binoto ang isang presidential, dahil dapat ho nilang maintindihan at maunawaan kung ano ang kanilang iboboto, ipagpapalit nila sa kakarampot na pera. Kung bibili nila ang kanilang boto ay ang mahihirapan ho yung sambayan ng Pilipino. Kaya dapat ho ay piliin, suriin mabuti ho ang presidential na inyong iboboto. At ang mensahe po natin sa kanila ay kung sino man ho ang swertehin, sino man ho ang palarin sa pagka-presidente, mananalo sa isang taon, ay dapat ho suportahan. Kasi ho marami nagsasabi na magkakaiba, although magkakaiba ho sila ng partido, although magkakaiba ho sila ng agenda, dapat ho magtagpo na lamang ho sila sa pagbabago o sa pagkakaisa. Kumbaga magkaisa po sila. Lahat naman sila nagsasabi na nagkakaisa, lahat sila nagsasabi na para sa bansa ang kanilang gagawin. So sana po sino man ang manalo na pagka-presidente, sana po ay wag kalabanin o wag tutulan ng kanilang mga platform, kundi bagkus magkaisa at tulungan, dahil sinasabi nila para sa bansa. Doon na lamang ho sila magkaisa para sa bansa. Sino man ho ang manalo, sino man ho ang palarin, sana ho ay magkaisa at wag kalabanin. Kumbaga bigyan ng pagkakataon, bigyan ng daan ang mga platform ng isang presidente kung sino man ang manalo, at wag harangan ng daan. Kumbaga bigyan sila ng daan, wag harangan ng daan para madala ang isang bansa kung saan man niya dadalhin, dahil ang akibat ho nito ay ang pagdadala ho ng isang presidente kung saan niya man ho dadalhin ng bansa. Sana ho sa ikabubuti ho ng bansa ho, hindi ho marapat na kalabanin. Although nangyayari po dito sa bansa na to ay magkakaiba ng partido, pero hindi ho ganun eh. Kung matalo man ho ang kanilang kalaban o matalo man ang ay hindi ho ganun katindi ang kanilang pagiging opposition. Kumbaga mas china-challenge pa ho nila yun. So sa atin kasi sa bansang Pilipinas kasi ay parang nagiging traditional politics. Kung sino man ang manalo ay talagang babakbakan sa baba. Kaya nga ho mahirap hong ganyan. Dapat ho ay wag hong magkampi-kampihan para mangwasak ng isang nasa administrasyon, kundi bagkus magtulungan na lamang ho para sa ikabubuti ng isang bansa. Kasi ang pinag-uusapan ho rito yung governance at ay pamamalakad sa isang pamahalaan para sa kapwa Pilipino at mga mamamayan nito. Kundi bagkus bigyan ho natin siya ng pagkakataon na ipakita ang tunay na pagbabago,
Pagdating nga ho ito hong bansang Pilipinas nga ho na to ay para sa akin ho ay mala Mexico o mala Colombia na ho ang dating pagdating nga ho sa usaping droga at criminality. So meron nga ho isang kandidato na pagka siya nanalo ay wawalisin, lilinisin, lilipulin lahat ho yung mga ganyang klaseng mga aktibidades. So sana ho ay magawa niya ho ng maayos at karapat dapat ho nang wala hong ika nga ay kumbaga nasa kanya na yung nandun na yung takot kaya ngayon pa lang ho natatakot na ho yung mga drug lords, yung mga criminal, mga pusakal na halangan bituka ho na handang mag-spread ng ika nga ay lagim So dapat ho ngayon pa lang ho meron na hong takot, meron ng dating sa kanya ang mga kriminal na pusakal. Kung sakaling ito ay mahalal na manalo pagka presidente ay siguradong sa ibang mundo na lamang ho sila mag-aasik ng lagim. So sana ho kung sino man ho manalo dyan, Duterte man o iba pa, ay sana ho yung magtulungan na lamang ho para sa ikagaganda ng bansa. At mensahe po natin sa ating mga kababayan, kung kayo po ay boboto ay piliin nyo mabuti at suriin mabuti, dapat tama ho talaga. At siyempre hindi ho natin maiiwasan yung mga sasakit ang sama ng loob ng mga kusino man na matatalo, ay sana ho ay tanggapin ho dahil yan ho ang desisyon ng taong bayan. Kung sakali man ay madaya ho o merong biling boto ay isipin nyo ho mabuti bago ho kayo bumili ng boto o anuman ay kapakanan ho ng mamamayang Pilipino o kapakanan ho ng inyong mga pamilya sa alang-alang. Dahil kung sino man ho magiging presidente ay ako sa masamang paraan ay magiging replika ho ito ng isang pamamahala o pamumuno ng isang presidente ho. Kaya ho kung karapat dapat ho talaga ang isang presidente ay iboto nyo ho, pag-aralan mabuti, suriin mabuti ang kanyang mga platform, ang kanyang sinasabi at mga mga agenda ho para sa ikagaganda ng bansa. At hindi ho tayo nagdudun, hindi ho ako expert dito. Ang aking lamang ho, ibinibigyan ho kayo ng sample kung ano ho yung mas makakabuti ho sa inyong mga pamilya, sa mga mamamayan natin, at contribution ho nyo na bumoto para sa bansa at sa mga mamamayan nito na kung sakali man ay iboto nyo itong isang kandidato na talaga namang merong paninindigan at paniniwala ho at merong magagawa ho, ay nasa sa inyo na ho ang desisyon yan. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat.